Magandang gabi po. Ito po si Toto Tirador. At titiradorin natin ngayon ang mga kontraktor ng flood control na naging plus flood. Alam mo kasi bakit? Ang budget, ang pera na nilaan para sa flood control, nauna pa na baha kaysa yung flood control projects. Pero ang makikita natin na pinakamatindi, maasahan natin bukas alas 10 ng umaga, ang trompeta ni Marcoleta. Galit na galit si Marcoleta dahil sabi ni Vice Ganda, hindi ka ba natatawa? Tingnan mo mukha ni Marcoleta, hindi ka ba natatawa? Sobrang nasaktan si Marcoleta doon. Naku, baka ipatawag pa si Vice Ganda. At tatanungin kung anong kinalaman niyan sa flood control, yung sinabi naman ni Vice Ganda. Ay, tama, sabi ni siya on soothing and meditation. I also read that. Nabasa ko rin yan. Naalala ko mga sinabi noon. Isa sa pinaka hindi makalimutang o walang kamatayang salita ni dating Pangulong Manuel L. Quezon or Manuel Luis Quezon ay sabi niya, I rather want a government run by Filipinos like hell than a government run by an angel foreigner. Tama, no? Nagkatotoo siya, no? Kaya lahat ng mga namumuno sa atin, Pilipino nga, puro naman magnanakaw. Ayun. So, ibig sabihin, wala mang intention si Pangulong Manuel Quezon noon, ay mukhang iyon ay parang, parang prophetic. Parang it was like a prophecy. Bagay, hindi na kailangan ng prophecy. Kasi bakit? Alam mo nang ugali, alam mo nang kahit sinong Pilipino siguro ilagay mo dyan sa ganun, magnanakaw talaga yan. So ngayon, ito po ang problema natin. What do we need is actually a system. A system that does not crumble in the face of arrogant Filipinos. So, iyan po ang ating hanapin dyan. Ano ba kaya ang sistema na gagawin natin para matigil na yung tinatawag na pagdadakaw? Kahit anong proyekto. Kung ang proyekto by nature is susceptible to fraud, yun delikado. Sabi ni Melchor Tugonon, sabi niya, Attorney Toto, sa mga nangyayari, malagay na tayo sa top 5 corrupt countries sa earth. Hindi lang top 5, top 1. I beg to disagree, Melchor Tugonon. Hindi po top 5, top 1. Uy, nangunod ka pa bang? Sabi mo nag-live. So, ganun po ang problema talaga natin. How can we eke out of this situation? This is hell. This is the hell that was predicted by Manuel Luis Quezon. Mga mamayan, kapwa ko Pilipino, ano na lang solusyon natin? Lahat na lang po na nakakaupo ay kleptomaniac. Wala ka na maasahan. Ang mapaiba-iba na lang, yung iba mas matindi, iba mahina. So paano natin makikita ang politiko? Paano natin ibubuto ang mga politiko na alam natin ay kung magnanakaw ay kukunti lang?
O ngayon, although malaki ang aking ekspektasyon sa Blue Ribbon Committee hearing bukas alas 10 na pamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta, hindi ko alam kung saan patutungo yan. Mataas ang aking ekspektasyon kay Marcoleta. Kasi unang-una, abogado siya. At hindi lang yan, abogado siya na trial lawyer na nag-abogado sa loob ng korte, hindi kagaya ng ibang abogado dyan na minsan hindi ko nakikita sa korte yan. Kasi Kiko Pangilinan, hindi naging abogado yan eh. Si Chis Escudero, hindi rin naging abogado rin yan. Sa loob lang ng korte. Mabuti pa si Lenny Robredo, naging PAW lawyer. Sino pang ibang mga abogado dyan, hindi si Alan Peter Cayetano, magaling magtanong sa Senado, pero hindi ko nalaman na nag-abogado yan. Iba po kasi ang trial lawyer, tandaan niyo po. Kaya nakikita ko gano'n na lang kagaling si Marcoleta sa mga taktika niya. Hindi lang sa pagtatanong, kundi sa taktika. Sabi ni JGA, sa South Korea, natanggal ang presidente. Kinasuhan ng First Lady dahil sa pagbili ng isang mamahaling bag, o yung Christian Dior na bag. Nabisto. Alam mo yung, ang problema ho natin pala talaga ay ang ating ugali. Yung tipo ng ating pamahalaan po, ipagpatawad nyo na po, yung tipo po ng ating pamahalaan ay siyang sistema na napakaraming butas. Ang success or failure ng ating pamahalaan sa ilagay mo sa pwesto ng mayor, kada congressman, kada gobernador. May maasahan ba tayo? Nagdidepende na lang po sa ugali. Nagdidepende na lang kung ang taong ilagay mo ay magnanakaw o hindi. Si Seljok, hindi rin yan trial lawyer eh. Kaya naalala ko nga eh, nung inabogaduhan niya sino bang inabogaduhan niya noon? Hindi rin, talo rin kaso niya eh. Maraming mga lalaking pangalan na mga abogado sila, pero pagdating sa aktual na labanan, ay iba ang nangyari. Barbim from Dagupan City, Masantos Silabi, Arnel, si Torny, si Jokno at Kiko, no? Sabi tapos, saan nasabi ko sa inyo, ang problema po talaga natin, wala ang sistema ng ating pamahalaan, kahit saan, kahit anong, pari-pareho na ata ang ating nanay at tatay. Mapaano man tribo, mapa-Ilocano ka man, mapa-Pangasilense ka man, mapa-Ilonggo ka man, mapa-Bicolano ka man, mapa-Tagalog, mapa-Muslim na ka ng Maranao, mapa-Maguindanao, lahat magnanakaw. Isa lang ata tatay at nanay natin eh. Siya sabi ang santol ay hindi pwede mamunga ng mangga. Pero bakit pare-pareho? Pareho magnanakaw. Lahat na lang, pagalingan na lang ng panluloko sa kampanya. May namimili ng boto. Saan ka ba makakita? Paano? Bakit mo pa binuto? Binigyan ka na ng pera? Lukuhan talaga lahat itong klaseng lukuhan. The biggest lukuhan na nangyayari ng pamahalaan, ito po sa Pilipinas. Alam mo, pag dilagay mo sa mga professional, ang lahat ng trabaho, ibigay mo sa professional, marami pa rin tiwali. Lagay mo, professional lawyer, trabaho mo siya, may mga kliyente sa private clients, marami pa rin mga abogado na kumikita, niluloko lang kanilang kliyente. Ibig sabihin po,
ang ating sistema po nagbubukas ng opportunity para sa isang tao na magdesisyon kung kukuha o hindi. Ibig sabihin po, mahina po ang teorya ni Marcos Sr. nung araw na sinabi niya kay Imelda nung araw na hindi niya kulang siya sa mga bantay na magpapatupad ng batas. Ang kanyang sinasaligan, ang power, ang takot lamang na mahuli sa batas ay siyang magbabantay sa isang kawani ng pamahalaan. Hindi po totoo yan. Unang-una, paano mo ilalagay ang takot sa bawat kawani ng pamahalaan? Paano mo ilalagay ang takot sa isang opisyal ng bayan na kagaya ni BBM? Paano mo ilalagay ang takot sa isang opisyal na kagaya ni Elizalde Co? Kagaya ni Romualdez? Ito po ang dahilan. Sapagkat kaya nilang ilusot ang lakas ng kumpiyansa, kaya nilang ilusot ang sarili nila. Nakikita mo sa salita ni Atong yan. Bakit hindi natakot si Atong ang pumatay ng mga sabungero? Sapagkat kaya niyang bilhin kahit magkano presyo tapatan niya. Ganun tayo mga Pilipino. Kahit ano man tribo natin, magkakapatid tayo lahat kasi mga magnanakaw tayo lahat, anak tayo ng magnanakaw. Di ba? O ito, katotohanan na ito, reality bites. Marami sa inyo galit kay Digong Duterte. Dahil 30,000 ang pinatay. Marami sa inyo ang galit kay Digong Duterte. Dahil may Parmali na kung saan kumita si Elizalde Co ng 2 bilyon sa face mask at kumita rin siya sa Department of Education ng computer, ng laptop na binenta na walang kwenta, 2 billion. In other words, hindi rin po escape. Hindi rin po exception to the rule. The rule of the kawatan. Hindi exception ang presidency ni Digong Duterte. Pero ito ang katotohanan. Let us talk about flood control. Ilang baha ba ang dumaan sa panahon ni Digong? Marami din. Pero wala kang nakitang nagreklamo na may nawala. Ang katotohanan, sa panahon ni Digong, wala lang akong detalye, 2019, 2018, 2017, 2016, papunta kay Noynoy, papunta kay Gloria, na budget kada taon para sa flood control. Ang akin lang nakita sa Department of Budget and Management na data, sa noong 2020, ang budget ni Digong sa flood control ay 90 billion pesos labang. Noong 2021, COVID pa rin. Ang budget niya sa flood control ay 101 billion lamang. Noong 2022, ng huling taon niya sa kanyang opisina, ang budget ay naging 128 billion. Pero nung pumasok si BBM, 2022, ang budget umabot sa
Ito, tingnan natin. 182 billion. Bakit? Kung ikumpara mo sa 90 billion, mahigit sa doble. Noong 2024, ang budget ni BBM sa flood management program ay 244.57 billion. Ang layo sa 90 billion. Pagdating ng 2025, na kung saan umabot sa 1.13 trillion ang DPWH budget, ang budget niya sa flood management control ay 248 billion. Tapos ang gusto niya mangyari, budget ngayon 2026, 250 billion. Hindi pa pinag-usapan dyan ang mga baon, mga libing na budget sa flood control sa ibang items. Matandaan ninyo, ng 2025, yung pinakabalahura, pinakamasamang budget na ginawa, na maraming blanco, na patunayan na maraming blanco, kung hindi tinapyasan ni BBM ng 26 billion ang kanyang flood management program budget, magiging 274 billion. Yan lang nakalagay sa flood management program. Hindi pa binabilang ang mga project nila para sa mga multipurpose building, lahat-lahat ng mga project na bakit lahat mga congressman? May pag-asa pa ba? Ang kay Pinoy naman, actually hindi 140 million, hindi 140 million po, mataas, 300 billion po ang kay Pinoy. 300 billion sa loob ng 6 na taon. Ibig sabihin 50 billion lang kada taon ang kay Noynoy Aquino. Sinabi yan ni Gabriel Singson, na secretary niya sa DPWH. Pero 50 billion lang. Ang pinakabatinding baha na nadaanan ni Noynoy noon ay yung Sendong sa Mindanao. Ano pa? Tapos yung Yolanda. Yolanda sa Leyte. Maray na Banggi, ang Hila, Malunda, Arnel Barbin, opinion lang, Dr. Kausing, congressman at senador, ang sweldo ay 50K lang para hindi 50K ang sweldo ng congressman eh, 200,000 mahigit eh. Pero hindi natin pwede ba yan? Ganito, mayroon ako naisip na solusyon dyan. Ang solusyon na naisip ko, dalawa po. Ang isa, idadaan ko sa korte. Kahit ako maghanap lang ako ng pera panggastos, ibabayad ko sa Supreme Court. Ang isa, i-appeal ako sa mga politiko. Hindi ko alam kung susunod sila. Isusulatan ko si Marcoleta para sa hearing niyo bukas. Pagkatapos ko ng live dito ngayon, mamaya, gagawa po ako ng report kay Rodante Marcoleta. Bibigyan ko siya ng guide kung paano sa isang utak ng isang masusi na mag-imbestiga na inhinyero kagaya ko. Kasi ang pinag-usapan natin, projects. Pero sigurado ako, bukas, ngayon nanginginig ng tuhod ni Sara Diskaya. Ni Sara Diskaya na siyang reyna, siyang Janet Napoles ng mga flood control. Kita niyo ba yon? Pinalabas ko ang dami-daming sasakyan niya. Maganda siguro, hanapin ko dito yung binlog ko na makita ko mga sasakyan ni Janet Napoles. Ito. Iulitin ko.
So ito, ipapakita ko sa inyo. Ipi-play ko ulit yung vlog ko na mansion na bahay ni Janet Tapulis. Tingin ko ay kalahating bilyon ang halaga ng bahay niya sa Pasig. Biro mo parang hotel kalaki. Ang sa ilalim niya, kung gaano kalaki, 40, 14 ano. Rosali. So, tingnan natin. Gusto ko ipakita sa inyo kung sino si Janet Tapulis. Dali lang. Bigyan mo tayo time. Sandali lang. Ilalabas ko. Itong isang kinakabahan ngayon, nanginginig ng tuhod ngayon ni Janet Tapulis. Si Janet Tapulis ng flood control. Ito po, tingnan ninyo. Kung gaano katindi. Yan si Pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga ito. Paano magiging inspired? Yan si Sara Diskaya, tsaka yung husband niya si Kuya Carly, dating mahirap na naging bilyonaryo. Yan. Siya nanggaling yan. Pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga Paano naging matagumpay negosyo sa pamamagitan ng panunuhol? Kwento dito, kwento ron? Pakipagkutsaban? bilyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Mapapanood niyo po mamaya yan. Hindi mo naman ikikwento, Julius, ang paano nagawa eh. Ang pinakita mo lang, ang nagawa na lang, hindi yung paano ginawa nila. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Okay na yan. Huwag naman. Ano karaming kotse meron kayo? Parang dito Yan. sa Nakita ang kotse niya? personal use lang namin, nasa 40 yan. cash. May Rolls Royce pa na dalawa. May Cadillac pa. May Lincoln pa. Lahat na lang ng Usually American gusto car. namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oh, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga. Sa dami. Grabe. Pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa Yung hatid school. sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit nila. Ano klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac, white and Cadillac, black. right. Ito yung Ayan, no? sports niya, sports Sports edition. version. Yes. Okay. Oo, 20, ano yata yan, 20, Basta, oo, something ganun. 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator, White and ito yung una nabili namin. Tapos yung, hindi, yung black pa lang una nabili namin. Sa dami Tapos sakyan, yung hindi white, alam kung alin white. na nauna, alin na Yeah. huli. Oh, Black and wow. Ay, nako. White. Yes. Kita mo ang bahay niya, Denali. ang laki, parang hotel na nakasing GMC laki. Ang Denali. dami na, So, wala ibang black and white nakalagay version kundi din siya. sasakyan Pero lang. ito, diesel to. Ito Grabe. black. So, ito si black and white. Mamaya, And then, ipapasok sa loob. Ito, nakita ko to, sinerch ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, sa, Wow, ano na-search to? ko, Grand Wagoneer, parang Jeep. Oh. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing dito. saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American Yes. car. Yes, it's an American car. Oh. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. Nagmamaneho ka rin. Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, Ah, yung Suburban, sa'yo. dito na yan, local ko na nabilit Local yan. na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Oo. Ganda naman ito. Oo.
So mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, Dahil maraming here kinakain kaya naman, malalaki. mga pick-up tong dalawang to. Ah. Natuwa naman kasi ako sa kanya, ang lalaki niya eh. So ito yung Oo. Dodge Ram Oo. and then the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable, ang ganda ng Wow. suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Wala. Pilipinas. And the color Grabe. red itself kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Proud na Toyota nga sila Sequoia. Tama ka, Paulo. Paula, This is the Vicente, Villegas. TRD Pro. So more sports, tapos ito yung Saan ba capstone, manggaling yung high-end niya. High-end version. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5 tsaka yung F-Pace na Jaguar. 40 ang Jaguar sakyan naman niya. to. Yes. Ang mga unang sasakyan namin to. Ano pinakalagi niyo nagagamit sa sasakyan? Yung Rolls. Rolls. Punta, tingnan natin Rolls Royce niya. Yan. Yung Rolls Ito Royce. parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Rolls Royce, oh. Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, Ayan. isa sa pinakauna namin na ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, GLS. As one of the S-Class Galing sa baha, series ng kari, Benz. bakugan. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least nagagamit na rin pala. Kahit Yes. paano, no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Oo. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon niya? 2020? 2020. Yes. Pwede Yan. Ito bago na. Sabi, The Evoque. kahit COVID. Oo. Gusto ko sana nabibili maliit yung lang. sakyan. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. Oo. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. No? Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 row siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes. Oo. Ito yung mas malaki version. Yes. Oo. Para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. Oo The nga, higher no? end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Oo. Pero Lexus ang ano niya. And of course yung Ang Lexus kasi LC2. Toyota rin gumagawa eh. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dati Yan. kang artista. Hindi. Muntik na maging artista. yes. Ito So, yun. yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista Sabi ni van. Charlie Whiskey, ano negosyo nila? Tawagin. So, GMC Flood siya. control contractor lang Yan, naman yan, po, one of the Charlie latest Whiskey. purchases yan eh. And then nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Grabe ah. Ito, Pakitingnan niyo mga Ito sasakyan yung nila. Wala nga siyang Ford. Benz Ano eh. GLE. Kaya. Ito yung unang namin na Mustang eh. Mercedes-Benz. Baliwala sa kanyang Mustang. Galing sa Mercedes-Benz. pawis sa dugo Yes, natin yan. the blue one. Galing sa mga Tapos buwis ito yung natin. X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Kasi ganito X7 yan eh. siya. X7. Mahaba kasi Yes, siya. mahaba siya. Kasya Saka laki. malaki. Dapat parang mall. Normal na ano. Grabe Tapos Manala, yung no? Sprinter, Galing naman Manala. Isang Grabe. artista van din siya. Oo. Charlie talaga Whiskey. yan. Ganda. Show, Imagine show. mo ba yung mall na parkingan? Kasi Basta ban. Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga nasa loob. Hindi ba siya malakas sa gas yung mga sasakyan niyo? Hindi naman. Hindi naman. Mga Grabe. lalaki eh, di ba? Hindi na namin Sobrang maramdaman yaman na kasi ito. paiba-iba nga ng sasakyan kaya hindi namin alam kung gaano kalakas kumonsumo. Ito naman, the galing nito sa Gladiator. This dugo is my son's ng tao, car ng birthday gift Pilipino. namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This Porsche. is the Porsche, yes. Cayenne. Oo. Sabi namin, gusto namin makaano Ang ng anak medyo pa nila parang Porsche sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. So nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of na talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So very rare yung ganitong kulay.
Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. Oh, And then yung Benz na avant-garde, kasabay to nung kulay blue na Benz. One of the first maganda siya kasi may table sa loob. So pag Galing sa hatid Nakaw yung mga to. bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya sulat or gawa ng homework table habang na nasa siya, loob. no? Yes. Oo. Itong dalawang moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. Grabe. And then we have the Bentley. Yes. Look at this. Ito yung Ganda. Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Nilalagyan ng decanter. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So ito, ang inside niya naman red and black. Ang ganda interior. rin, Yes. O yan. Bentley. So ito, sorry. Yan. Yan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, Break it ito yung to be Bentley. yung ilaw. Yan. Tapos lumalabas sa side. Ay, nako. Logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. Tao ba ito? Bentley. Baka magnanakaw naman ito. Para may projector siya. Oh. Yes. Nagpo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito naman, Oh my kaya siya gosh, may look at ano that. siya dito. Actually, champagne glass. Nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Mm. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag Kasi ano, champagne dyan. yan, armrest lang siya. Pag, Social, no? pag on a normal day. Oh, yan. So, nalaban kayo dyan? Oo. Actually, ito, pinagpa-interview siya kay Julius Babaw Sorry, bago pag siya may tumakbong kakaiba, taga-mayor. yun yung... Oh, yun naman Ng nag-aagaw ano, no? Yes. Pasig. No? Oo. Yan. Ano ito? And we have the He Maybach. violated. She violated. Mercedes-Benz Maybach. Ano ba yung batas at Yung, binayolate? SUV version ang kinuha namin. Anong binayolate niyang batas? Yes. Article 25 of the Civil Code of the Philippines. Ano siya Yung dito? display So, of ito, wealth in the time of Grabe, And then, of course, acute. yung latest, Your ayun, favorite. yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Grabe, Rolls Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero, ang Puta, kaya lang SUV ng i-open nito Rolls sa Royce. likod, tatlo. And kaya ako ito Ang liit lang binili. sa loob. Malaki-malaki siya. Pero ganda ng loob ng Rolls For Royce. comfort siya eh. Kasi malawak yung yes. pakikilusan mo. Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang-luxury lang talaga. So, Ihanda mo yan. ang ano Bimisyonan kasi kita. Cullinan siya. Kailangan Siya yung kunin ang SUV pamahalaan ng, niyan lahat ng kutsi mo. ng, Rolls Royce. So, ito, yung dumating siya, naka-interior siya ng Hermes Orange. Wow. Oo. So, yan yung kulay ng Hermes. Grabe, may skylight ganda-ganda siya ng sa Rolls taas. Royce. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So Yan. kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano kuha to? siya sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Yan. So, Ganda ito na. yung payong niya. So tig-isang payong yan. May baha, Yes, on mapayong both ka. sides. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong. Siya. Bakit smuggle po lahat mo yan? Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng leg room. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Yung table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano nito. Features nitong ano. Okay pala itong kwan. Magkano naman Rolls Royce? Aha! Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre your clients come here and nakita nila pagpasok pag nagpa-park sila dito. Ang dami yung ganda ng kotse kanina yan. Sa amin lahat yan yung luxury car. So they know that we have the capacity to execute a project. Parang ito parang Sabi part niya, of our Rio, resume. itusok mo sa mata mo yung Kumbaga, payong ng Rolls Royce. Pag nag-a-apply ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na ano. Kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya
Grabe, no? Si Amel Mutid Mati, talaga. pag-bumili ka ng coke lang naman yan. Alaikum assalam. Pero, Bayad ba kayo ng especially buwis? with these Tama. Magari. itong dalawa. So, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit ko nga rin sa inyong business, no? Yeah, sobra. Guys, kasama na natin. Sabi ni si, Arvin Dones, anong attorney business at nyo? Sara Sila. Discaya. Monkey Tingnan business. niyo, Oh my God. Kwento ng buhay nila. Napaka-inspiring ng kwento ng buhay nyo. Sure, maraming Pero ma-inspire sa sa ating sunod na natin, kwentuhan ngayong araw ibabalatan yan. So, yan lang po. Ipinapakita ko lang sa inyo para just to drive my point home. Na wala na. Kasukdulan na po ang kasamaan ng ating flood control system. O kahit yan, si Jeff Bezos ba kaya niya? Tinalo pa pati si si Bill Gates. Si Buin Comino Martin, sabi niya, lahat ng display of tremendous wealth in the period of public acute want. Grabe. Grabe ito. Ibig sabihin, I cannot express my words kung paano ko i-describe yun. Isa lang masasabi ko, dapat, in-expect ko, Senator Marcolita, unahin mong tawag si the Queen of Flood Control na si Janet Napoles ng Flood Control. Na walang iba, kundi si Sara Discaya. Matindi. So nakita nyo na, hindi natin kayang patawarin ito. Ito po, ang mga proyekto niya, ayon sa kwento niya, sa susunod niya na subaybayan ko, nagsimula siya mga 2010, panahon ni Noynoy Aquino. Doon siya kumita, nagsisimula sa pagpasok niya sa DPWH kasi noong araw, nangungontrata sila mga private lang. Pero nung pumasok sila sa DPWH noong 2010, panahon ni Noynoy Aquino, tuloy-tuloy na. Pero yung kontrata niya ngayon, sa panahon kay BBM pa lang, 7 billion, ng 2023, 2024, 7 billion plus 7 billion mahigit sa Alpha and Omega na kumpanya niya, 7 billion mahigit doon sa kumpanya na St. Timothy, so 14 na yan, at saka 2 plus billion sa kumpanya niya na St. Gerard. So 16 plus billion po ang kontrata niya sa panahon ni BBM lang. At dalawa sa kontrata niya doon na nakalagay doon sa Nauhan, Oriental Mindoro. Kasama sigurado yun sa bumagsak na mga diki. So yan dapat unahin yung mga pati yung sa Bulacan na nangyari na si Alpha Omega at saka Timothy rin ang kontraktor. Pati yung San Juan, Santo Domingo, Santo Domingo na pumping station dyan sa Quezon City, yung karugtong ng San Juan River. Kanya rin yun. Hinabol niya. Dapat ang completion ng project ay May 2025. Hanggang ngayon, ng isang araw, kinunan pa ng video ng vlogger. Ginagawa pa lang hanggang ngayon. Hinabol niya kasi nagkabistuhan na. Ibig sabihin po, may ugali ito si Sara Discaya na iwanan niya ang kontrata kahit hindi maayos. Nagreklamo rin yan ang Estero de la Reina sa Manila City na halos 1 bilyon ang pumping station. Hindi umaandar. Ang baha lang umaandar. Ang pumping station hindi umaandar. So, yan po ang napapala natin. Pero, meron akong ang abangan lang natin sa bukas ay ang siguradong masigabong na hearing bukas ni Marcolita. Kakanain sila ni Senator Panfilo Lacson kasi mag-privilege speech si Panfilo Lacson. Magsasalita siya doon, sigurado sila ni Marcolita ang gigisa sa mga ito. At kailangan sana pupunta rin diyan siya yung mga senador na walang bahid sa
walang bahid sa flood control. Ang isa dyan, pwede si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, o si Risa Hontiveros. Yun, sila, you join. Mas join Marcoleta. Tanungin nyo lahat nito. Alamin nyo lang muna kung ano lahat ng problema, naging problema, at paano naging problema. Sa sunod, ibablog ko po, sa sunod ko anong solusyon. Meron ako naisip na solusyon. At kung magiging sekretary ako ni DPWH, halimbawa, kursunada ako ni Bongbong Ilagay, kukunin ko si Engineer Junior Plaga sa katabi ko. Ay, nako. At kailangan walang sasali sa kontrata. At ang gagawin ko nito, simple-simple lang. Iko-convert ko lahat nito pag-implement, Mr. Junior Plaga, ng cost plus fixed fee. I-credit ko na lang ang lahat. Tapos, sigurado, by agreement of the parties, cost plus fixed fee na lang. Hindi naman siguro mag-violate yan sa tinatawag na procurement law. Anong cost plus fixed fee contract? Kami magdetermina na DPWH kung magkano ang presyo. Tapos, ang purchase ng lahat ng materials dapat copy-furnished ang DPWH sa mga kontrata through the website. Mag-create ako ng website. Lahat ng pinagbibili doon, pati mga resibo doon, para makikita ng mamamayang Pilipino, buksan lang nila, hanapin, halimbawa, project sa nauhan, i-click lang nila, makita nila, ay, ito pala mga resibo, ito mga resibo. Tapos, kailangan araw-araw ang pagsagawa ay kunan ng video. Tapos araw-araw i-upload sa website ng DPWH para makikita natin lahat ng mga pagbubuhos ng semento lay para sigurado tayo na walang sabit kahit sa pagsagawa ng kalsada, i-apply natin ang natutunan natin sa engineering school, sa civil engineering school. Yung pinaka-importante sa bagay na yan, basta gumagamit ka ng semento para hindi ka madadaya, ay gagamitin namin ng todo na mandatory ang tinatawag na slump test. Alam mo ano yung ibig sabihin slump test? Ganito po yung slump test. Ang slump test po na tinatawag namin ay gagawa kami ng cylinder. Hindi ko alam kung naintindihan yung cylinder. Parang balde. Pero ang ilalim niya, 6 inches. Sa taas niya, mas malaki-laki. Ang kanyang puwit, ang puwit niya, puro lahat yan lata. May tabon. Pagdating ng bago ibuhos, darating ang truck na may mixer. Bago ibuhos yan, kailangan magpakita muna sila ng slump test result. Paano? Bibidyohan. Ilalagay ng hose ng truck mixer ang kunting mga simento hanggang punuin yung 1-foot cylinder. Pag mapuno, tapos ibalik na rin, alsahin, balik na rin mo yung cylinder, ilagay mo sa sahig, sa lupa, tapos alsahin. Kailangan, babagsak yan, kita mo ang simento, babagsak yan, ang konkreto na mix, babagsak. Pag lumampas sa 9 inches, ibig sabihin, pag lumampas sa 3 inches, ang pagbagsak, out, tapon yung simento. Hindi pwede. So kaya sa ganun paraan, masisiguro natin na ang mix ay good cement. Hindi tayo madadaya kasi lahat po ng kontrata sa Pilipinas, ang depekto ay daya sa cement sa kwan. Daya sa number of bags of cement per batch of mixture. Kaya ganun ang gagawin. I-implement na very strict ang slump test. At hindi magbabayad ang DPWH pag walang supporting evidence ng slump test. Dapat video ang slump test. Dapat kada drop, pagdating ng kada truck na mag-deliver, may slump test. Makukompute naman namin ng mga engineer kung gaano karami ang volume ng isang truck mixer.
At makukompute naman namin ang volume ng 1 kilometro. Halimbawa, kalsada. Halimbawa, yung embankment para sa pampang ng ilog. Makukompute naman namin at hindi ako papayag ng disenyo na pure puro nakita ko sa disenyo na ginawa nila sa Nauhan. Panay malalaking batole. Lagyan ng simento, haluan, pinagdikit-dikit. Walang bakal. Puro bato lang yun. Pag dinaanan mo lakas na hampas ng tubig, matatanggal yan. Pag tanggal yan, tanggal lahat yan. Mas maganda pa, maliit na lang ang graba gamitin. Ang gamitin graba siguro mga lang. Siguro 2 inches lang ang kapal. Tapos ihalo mo yan. Tapos may reinforced ang mga simento na ikakabit mo sa gilid na gagawin mo diki. Pagkatapos nakapatong yan sa pundasyon na sa simento rin na malalim din kahit na daanan ng tubig ay hindi matatanggal at nakabaon sa tinatawag na sheet pile. Ay sheet pile dapat 6, dapat kung 9 meters, kung pwede 9 meters ang standard, gawing standard 9 meters na nakabaon sa lupa. Kasi para kahit kainin pa ng tubig ng lupa, hindi niya kayang kainin 9 meters pababa. Ang ginagawa nyo kasi, bibili kayo ng sheet pile. Tapos, ang budget na ginagawa ay para sa isang buong sheet pile sa isang lugar. Halimbawa, ang gagawin nyo para kumita kayo, yung isang sheet pile na binili nyo, hatiin nyo lang, lagariin nyo sa gitna. Tapos, para makatipid kayo, para kumita kayo, ibubulsa nyo ang presyo ng isang sheet pile na maisisave ninyo. Kaya nga, ang isang solusyon dyan, mag-body camera kayo, dyan ang video, everyday, i-load sa website. I-load sa website ng DPWH at saka copy pa rin sa YouTube ang kopya ng video ng mga makukuha sa video cam. Kita mo sa Amerika, successful sa police operations ang mga video cam. Kaya ginagamit na sa police natin ngayon ang video cam. So hanggang dyan lang muna tayo kasi medyo 45 minutes na tayo. So Julio Villamor, hindi ko alam kung kakampi kita o hindi kasi tinawag mo akong kalbo eh. Pero kalbo naman talaga ako. Wala akong karapatan magalit sa iyo. Lems BC, di ba Doc Gabion type riprap ang mga ginagamit ng river contour. Ang pinaka-epektibo sa atin, yung hindi na pwede yung gagamitin nila yung kailangan pure concrete ang mix, hindi yung may bato na malalaki. Madaling matanggal yan. Thomas Esplana, ganda gabi ito nito to, nahuli ako sa live mo. Salamat din at nakaabot ka. Julio Villamor, what true, tapos what Nick Terries, magtatawag ako galing sa taas. Dami nyo kasi. Sige. Okay, ulitin natin si soothing and meditation. Kinote niya si dating Presidente Manuel Luis Quezon. Sabi niya, I rather want a government run by Filipinos like hell than that run by foreigners like an angel. Okay, tapos si Melchor Tugunon. At ito sa mangyari, nalagay tayo sa top 5. O sabi ko, top 1 na tayo. Jenny Bumagat. Hello po, Attorney Toto. Good PM po. Ang sitwasyon lang, ang solusyon lang na isip ko po is death penalty. Tingnan natin. Renato Pasukin from Milan, Italy. Bongiorno. JJ sa South Korea. Natanggal ang presidente. Dahil sa Christian Dior na bag. Kasi ang ginawa ng pastor na Koreano na American citizen, may mga kontrata sa gusto ipapasok ng kausap niyang asawa ni President Yoon ay
binigyan niya ng regalo ng Christian Dior na bag. Hindi alam ng presidente, ng asawa ng presidente, na mayroon pa lang siyang secret camera na video. Tapos, nung hindi natupad ang kontrata, pinost niya sa YouTube. Ayun, na viral, natanggal sa si President Yuon. So, Tommy, na joke no at Kiko, pinasikat lang ng ABS-CBN at Dilawan. Arnel Barbin, from Dagupan City, Raul Dingson. Good evening, Sir Toto, The Oragon. Ang problema kasi mga tao madaling mauto kaya pagdating sa eleksyon, bubulahin lang sila tapos bibihin ang kanilang bata, ang kanilang boto, kaya bilhin ang kanilang boto, kaya paulit-ulit lang. Tapos Jenny Bumagat, kayo, namimiss namin si Tatay Gigong. Arnel Barbin, sige po Attorney, good eve sa ngayon, ni Mayor Bico ay pwede bilang leader sa kayo. Alam mo, sa totoo lang, sinabi ko kanina, kung hindi lang dahil sa Parmale at saka sa namatay, the best president talaga si Digong. Kasi bakit? Mababa, walang mga congressman na umarte noon sa kanya para sa flood control. Kung meron ba nakalusot-lusot, konti-konti lang. So, Bobby Cortez, good evening, Dr. Toto, legal expert. Salamat po. Jenny Bumagat, hindi po kami naniniwalang maraming namatay sa mga may kasalanan si Tatay Digong. Hindi sinabi ko na may namatay, hindi ko sinabi na siya may kasalanan. Kasi ang pumatay naman doon mga pulis eh. Hindi naman niya inutusan pulis pumatay. Basta sinabi nila, kung papatayin kayo, magdepensa kayo sarili ninyo. Ang mali lang Tatay Digong doon, hindi niya nababantayan. At Tommy, opinion ko lang po, may kinalaman din yata ang relihiyon, ang Latin America parehas rin ng Pinas na majority Kristiyano, Katoliko, mga magulo na bansa. Hindi naman siguro. Ang Italy, hindi naman magulo. Halos lahat Katoliko. Noel Clemente, ganun din ang France. O halos lahat Katoliko, hindi naman magulo. O ang United Kingdom, ang England, majority mga Protestant, hindi naman magulo. Ibig sabihin, wala po sa relihiyon yan. O sa ngayon, ang mga Muslims niyan sa Saudi Arabia, hindi naman magulo. Sa ano yan? Sa sistema ng pamahalaan yan. Si Angela Malunda, Maray na Bangke, Noel Clemente, si Pinoy, hindi ko na nasabagitin, sinabi ko na kanina. Si Arnel Barbin, opinion lang, Dr. Kausing Congressman at Senador, ang sweldo ay 50K. Hindi, wala na magtatakbo nga, no? Jonah Plaga, the goodness of man is being molded by his or her parents. It is in the fear of God that he may fear to commit sin. Sometimes he used to commit small sin from the start that later on his heart becomes hardened and does not fear to commit big sins like corruption. Ganda na sinabi mo, Brad Jonar. Classmate, best friend, Brad sa fraternity, Alpha, Cosine, Theta. Charlie Mojico, magandang gabi sa iyo, attorney. Ivan Serbo, maayong gabi, Toto, from Takurong. Wow, mga Takurong City ba, na ano ko na ba? Nahidlaw na ko sa Takurong City. Kaon ako manok dira nga native. Ivan Serbo, di Oragon, si Diskaya ang new version ni Janet Napoles at Tony Toto. Ato Arnel Barbin, opinion lang, Engineer Kausing, dapat transparency ang lahat ng transaction. Paano maging transparent? Kasi marami silang ayaw. Temistocles DT, dapat kasuhan yan, Dr. Toto, diretso bulsa, yang pera ng mahirap, walang pakialam na makautang-utang ang mga susunod na henerasyon ng Pilipinas. Babayaran natin lahat yun, mga sasakyan, bilang utang tayo magbabayad, napunta sa mga sasakyan ni Sara Diskaya. Nagtatanong si Kari Bakugan, saan ang galing? Sa flood control contracts po. Tapos, Benvenido, Riquitillo, Dr. Toto, mabuhay ka, wala na. Na-addict na ako sa mga pinanood sa iyo lagi. Maraming salamat po at ma-addict na sana kayo lahat sa akin at madagdagan pa mga addict sa akin para mababago kong isipan ninyo, pamamagitan sa pagbabago ng isip, magsitakbuhan kayo na bilang opisyal sa inyong lugar at baguhin natin sabay-sabay ang Pilipinas. Gary
Kari Bakugan, sana all. Si Augusto Montemayor, nanginginig ka ngayon sa Senado, sigurado manginginig si Sara Diskaya. Pag hindi ka dumalo, ipapakontem ka. Kaya lang, wala si Paduano dyan eh. Ipapakontem ka, ipapakulong ka ni Ping Lacson. Charlie Whiskey, ganda ng mga cars. Kasi yung probinsyano, idol toto, yung mga kontraktor noon, na yan, noon pa, sa panahon ni Tatay Digong, hindi po, panahon pa nga ni yan, panahon pa ni Noynoy Aquino Kasyong, doon sila nagsimula. So, wala silang kinikilalang presidente. Lahat ng presidente kinikilala nila, basta kumita lang sila. Kari Bakugan, kung ganyan lang yaman ko, ipamigay ko lang sa mga indigents. Nako, hindi, wag mo ipamigay mga kotse sa mga mahirap kasi hindi sila marunong saan kukuha ng gasolina, pambili pang patakbo ng sakyan. Robin Lantin, walang paki sa mga binaha. O Arnel Barbie, parang showroom ng mall. Binbinido Requitillo, hindi nakaka-proud yan sa isa sa mga kotse mo, buhay na nawala dahil sa pagkalunod, dahil sa flood control. Arlene Dones, di kaya nahiya ang mga anak. Grabe ang anak nila, ang kapal. Charlie Whiskey, grabe naman kahit gano'n na kalaki na kontraktor, hindi pa maka-afford ng mga yan. Kari Bakugan, talo niya pa si Tamba. Si Tamba, pakita mo rin sa iyo. Raket, Greeny, good evening, Dr. Toto, Charlie Whiskey, kahit hari yata hindi ka na-afford, lahat yan. Gary Bakugan, investigahan pa yan. Tapos Arlene Dones, payong itusok mo sa mga mata mo. payong ng Rolls Royce. Charlie Whiskey, kahit si Elon Musk, walang ganyan. So, Amin Mutib Talib, Assalamualaikum, alaikum assalam. Sa mga brad ko, mga emisiwans, mga kasabayan ko sa emisyo, Marawi. Si Arlene Dones, Monkey Business, Charlie Whiskey, kahit si Jeff Bezos. Wala nito, si Jeff Bezos. Win Camino Martin, what a display of tremendous wealth. Arlene Dones, trabaho, all praises talaga. Tommy, sa payong lang siya natutuwa, dahil binili ng mga sasakyan. Jolia Villamor, good yan, Doc. Kari Bakugan, wait lang. Para Sara Marcolita is waving at you. Anotsi, trust rating pa po ng Kongreso, kompromiso, 0. Julio Villamor, Chair Kennedy, Marcolita, porque barrel face. Magagalit siya Marcolita. Nagalit kasi sinabihan ni Vice Ganda na natatawa ka ba sa mukha ni Marcolita? Honor Limbog, Doc Toto, na-content mo ba yung hearing sa Congress kung paano sila binatuta ni Kong Tab? Sasunod ko na i-content yan. Julio Villamor, laughter is the best medicine. Waray Explorer, sa dami ng nakaw, hindi daw magagamit. Display lang po. Hindi nga niya magagamit lahat, no? Julio Villamor, Toto Tirador, BBS Las Vegas, hindi nakapwede sa administrasyon kung ayaw mong sumunod sa gusto ni BBM. Gusto niya marunong kang magkurap kagaya ng tao ni Tambaluslos. Efren Anino Guhilde, Regent Ford, Alan D, Dr. Toti Tirador, Batas at Makabayan, Toti Villamor, watching from Binangunan, Rizal, Raul Salazar, Makasambat, DPWH, contractor at pati supplier, Bixby, greetings, Donic Gar, Engineer Toto, tiradorin mo na lahat ang mga magnanakaw na mga contractors, mga kasabwats, itong mga congressman at DPWH, Julio Villamor, Calvo siya, Julio Villamor, Lerms busy, di ba Doc, Gabion type, i-reprap, mas maganda yung sinasabi ko na puro na pure concrete na, wag na yung mga bato-bato. Tapos, Raul Salazar, contractor, DPWH official, congressman, mayor, LGO, lahat. Yan, binibigyan. Tomas Esplana, gandang gabi, Tony Toto, nahuli ko sa live. Nick Reyes, watching po. Julio Villamor, Victor Manuel, bilyonaryo, mga diskaya sa Corakot. BBS Las Vegas, sisihin dapat ang quality control dyan sa mga, binibigyan din ng pera mga engineers eh. Yan ang problema natin eh. Arlindones, God bless, take care always. Junior Plaga, kadalasan,
repropping ang ginagawa sa riverbank, kadalasan din walang compaction kaya madaling masira. Okay na ito kung walang pressure. Pag walang water pressure, kailangan din natin itatawag na natural-based solution sa flooding. Okay. Tapos trust rating po ng Kongreso, Jus A, mga nag-inspect sa DPWH na engineer, mga bagito, di na nga yan. Bagong graduate sa engineering school yun. Bagong pasa sa licensure examination. Jus A, sana si Marcolita patawag din mga inspector engineer. Then ask ano scope nila sa inspection at anong basis nila. Julio Villamor, thanks po. Reggie Rembolat, mali naman palyata ang isisi kay Digong ang hindi nabantayan ng mga nagpatayan nasa loob yata ng opisina, di ba dapat ang taong bayan na magre-report sa kanya or kayo po hindi kayo nabigay ng solusyon. Jurem, Naimbag Rabim, Kapsat, Julio Villamor, Kakampi, Arlindones, Mary Men, many minds, many fruits, many kinds. Edgar Llanes, Naragsak na Rabi, Tirador, Julio Villamor, Diyos yan, contractor na on ni Vizcaya. Vizcaya po, delayed na daw sa news. Bakit nabigyan pa? Di pa may auditing sila. Jurem, Julio Villamor, Greenheart, salamat Dr. Causing sa tapang mong mapag-vlog kontra sa mga magnanakaw na congressman. Julio Villamor, NSN, padami ng padami mga lumalaban sa korupsyon. Gob Dolor at Mayor Magalong, mabuhay kayo. Bordado, idol ko yan si Tatay Digong, pero mga anak niya, di bali na lang. Little, salute to you, Sir Toto. Arlene Dones, galing nyo talaga. Salute to you, Sir. Chair Kennedy, Yuki, Welfare Bert to College. O Yuki Welfare mula bubong hanggang pagkain, pero may 240,000 lang na puhunan na bingwit. Ayun yung si Kwan. Yung 250,000 na puhunan, nakabingwit ng 5 billion na kontrata. Alam mo sino yon? Yung contractor na MG sa Midan. Ay, taga Mountain Province. Grabe. Tapos may kasabwat na Kwan na congressman. Ang kasabwat niya, taga Abra. Sino kayong congressman sa Abra kasabwat? Kaya marami siyang proyekto, Loy, sa Abra. Kaya ang proyekto, pwede mo tawagin na contractor Abra-kadabra eh. Tapos, si Mango, walang DDS at iglesia na ipapatawag si Marcolita. Meron yan sigurado. BBS de Las Vegas, kaya nga sila dapat maparusahan. Regine Ford, mabuhay. Hanggang dyan lang tayo at magandang gabi po, bayan.